December po yata, September. Ang pinag-aralan po natin ay tungkol kay David. Ngayon, nakaready na po na lesson po para lang, pero yung bundle po ay pastor's appreciation naman pala. So, dapat po ay ito daw po ang pag-aralan. Ngayon po yung topic po ng pastor's appreciation ay isang bagay po na napaka-personal po sa akin. Dahil alam niyo naman po, atin po ang ating pastor po dito. So para sa akin po ay napaka-hirap po. Actually, maghanap po ng magiging lesson po para sa pastor's appreciation. Sa isang banda po ay napakahirap po i-express para sa akin how much we, especially me, especially how I should appreciate our pastor dahil nga po tatay siya. Sa kabilang banda naman po, ang hirap rin po sa akin na i-discuss po ito dahil tatay ko nga po siya, naman napaka-self-serving po nun para sa akin. Habang may na-appreciate po ng mga members ng pastor, indirectly po nakikinabang din po ako doon dahil tatay ko nga po siya. So, para sa akin po ay medyo may difficulty po na pag-aralan po ito. So, salamat po sa alin ng Panginoon ay meron na po tayong mag-aaralan today. Isa po pwede natin pinag-usapan po sana tungkol sa Pastor's Appreciation Day po or sometimes it's even Pastor's Appreciation Month. Ang sinabi po sa Book of Ephesians chapter 4 verse 11. Ang sabi po dito sa Ephesians 4 verse 11, "And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers." Ngayon po dito sa Ephesians 4 verse 11, sino po ba yung He Himself? That is our Lord Jesus Christ. Sinasabi po dito na kung tayo po ay merong pastor, kung meron po tayong teacher na nagtuturo, nagmamalasakit sa atin, ito daw po ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. He Himself gave pastors and teachers. So we see here po that kung tayo po ay merong pastor, tayo po ay dapat magpasalamat sa Panginoon dahil siya po ay bigay ng Panginoon sa atin. Pwede nga po ang ating topic. Kung paano ang pastor ay bigay ng ating Panginoon sa Kristo, siya po ay mula sa Diyos. Pwede din po ang ating pag-aralan ay Jeremiah chapter 3 verse 15. Sabi po dito sa Book of Jeremiah chapter 3 verse 15, this is in the New King James Version, "And I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding." So dito nga po sa Book of Jeremiah, yung word po for pastor is not even pastor, but even shepherd po. Nakakatuwa po isipin na ang word po for pastor in the Bible is actually shepherd. And kung isasalin po natin sa ating sariling wika, hindi po ba ang Tagalog ng shepherd? Hindi po ba pastor? Napakalapit naman sa salitang pastor dahil yun yung gusto ang trabaho po ng isang pastor. In the Bible po, ang work ng isang pastor ay magpakain po ng lupa ng Panginoon. Our Lord Jesus is the great shepherd. But we have under-shepherds under Him, and these are our pastors. Ang trabaho nga po ng pastor ay magpakain ng lupa, mag-alaga ng lupa. Kung meron po ba may sakit o inalagaan, in-nurse back to health. Ganun din po sa members po ng church. Trabaho po ng pastor na maghanda, nakakainin ng mga lupa, ng mga members. Ang salita ng Panginoon as spiritual food, taking care of them. Pwede din po natin pag-aralan ngayong umaga, specifically for Pastor's Appreciation Day na po. Paano po ba mag-appreciate ng pastor? Makarami na nasa po tungkol dyan. Ang sinasabi po ay approach your pastor and talk to him, encourage him, write him letters of encouragement. Magsunod po tayo sa card or kahit anong po yung sa kanya na in-encourage natin siya and telling him how much we appreciate him. Pwede din pong mga simpleng bagay po. Gaya ng anyayahan po natin siya kumain sa ating tahanan, di ba?
Simpleng dinner po na wala tayong agenda na kung nandun siya, gusto may problema pala ako. Pwede naman po na kaya tayo ng ganong dinner na wala pala tayong ibang agenda po, kami talagang spend time lang. Di po ba? Siyempre po, sa financial, nandiyan naman po yung lagi, di ba? How we should support our pastor. Pwede naman po tayo mag-aaral. Ngayon po, lahat po ng ibang bagay na how we can appreciate and how we can support our pastor. Sa lahat po na pwede natin mag-aralan dito, maging din po ng Panginoon for this morning, mag-aaral po natin ay pinaka-obvious po sa lahat ng ways. Sa lahat ng paraan, how we can support and appreciate our pastor. This is my praying for him. Basahin po natin ang book of Exodus chapter 17, verses 8 to 13. Exodus chapter 17, verse 8. Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim, and Moses said to Joshua, "Choose us some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on top of the hill with the rod of God in my hand." So Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron and Hur went up to the top of the hill. And so it was, when Moses held up his hand, that Israel prevailed. But Moses' hands became heavy, so they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa umaga po nito na inyo pong kinalugod na kami po ay muling magtipon, mag-aral po ng inyong salita. Mga Panginoon ay paalala po sa atin na maging mindful po sa inyong presensya. Buksan niyo po ang aming puso sa inyong salita. Kung aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pag-aaralan po natin umaga ay topic na supporting your leader. And what is the best way to support your leader? Of course, the best support that you can give to your leader, and in this specific instance, your pastor, is prayer. Ngayon po sa ating pong binasa dito sa Exodus chapter 17, verses 8 to 13, konting background lang po dito. Nangyari po ito noong panahon na mga Israelita ay pupunta po sila sa Mount Sinai. Kakalabas lang po nila from Egypt, kakatawid lang nila ng Red Sea. Ito po ang sumunod nilang hinintuan bago sila nakarating ng Sinai. Dito po sa Rephidim. Ibig sabihin po ng Rephidim ay place of rest. So dito po sila nagpahinga. Pag-alis nila ng Egypt nga po, tumawid sila ng Red Sea at papunta silang Sinai. Ngayon, on the way po, sa kanilang pagpunta sa Sinai, meron pong grupo ng mga tinatawag silang nomadic na tao. Ibig sabihin po ng isang nomad ay sa panahon po natin NPA. Pero hindi po New People's Army. NPA po, no permanent address. Literal po. Sa nomad kasi, sila po ay walang permanenteng tahanan. Meron silang mga flocks, meron silang maliit na army, pero palipat-lipat sila ng lugar kung saan po makakain yung kanilang mga alagang hayop. So ito pong mga Amalekites ay mga nomadic na tao. So ngayon po, sabi po dito sa verse 8, Amalek came and fought with Israel in Rephidim. Ito po ay inalala ng mga Israelita 40 years later in Deuteronomy chapter 25. Sabi po sa Deuteronomy 25 verse 17, "Remember what Amalek did to you on the way as you were coming out of Egypt, how he met you on the way and attacked your rear ranks, all the stragglers at your rear when you were tired and weary, and he did not fear God." So nakita po natin dito na 40 years later, in Deuteronomy 25, inalala po nila kung paano silang sinalakay ng mga Amalekites. Napaka-traitor pala po ng Amalekites, ano? Kasi po yung grupo ng mga Israelita, napakalaking grupo po nila. Diba? They were a whole nation po na umalis galing Egypt. Ngayon yung Amalekites, maliit na tribo sila kumpara sa mga Israelita.
Pero teritoryo nila yung tinatanggalan ng Israelita. So, anong ginawa nila? Ngayon nga, again, napakalaking grupo ng Israelita. Hindi nila kayang labanan ito, direkta or head-on. So, ang kanilang ginagawa, sinasalaki nila yung mga stragglers sa likod. Ngayon po, ang straggler ay, yun po yung mga parte ng grupo na mabagal. Siguro meron silang matatanda, kaya meron may sakit sa kanila, kaya kagaya ko, family ko, meron kami paliit na bata. So, laging ang hirap magbiyahe, hindi po ba? Parang ganun po. Ito yung mga naiiwan sa likuran. Yun yung sinasalakay nito mga Amalekites. Ngayon, ilang beses na siguro silang inambush itong mga Amalekites, yung mga nasa dulo. Yung mga nasa medyo labas na. And of course, nakaka-demoralize po ito para sa Israelites. So finally, sinabi ni Moses kay Joshua, magbuo ka ng grupo, army. Lalabanan na natin sila. So, yan nga po ang ginawa ni Joshua. Pero alam po ni Moses na yung kanilang laban po ay hindi lamang po magiging physical battle, hindi lamang po tagisan ng espada, tagisan ng sibat. Hindi po physical lang ito eh. Meron pong spiritual aspect dito. Moses knew that physical battle was not enough. Every physical challenge and contest has a spiritual dimension to it. Ganun din po sa buhay natin. Hindi lamang po physical lagi ang labanan, lagi po merong spiritual aspect. So habang sinabi po ni Moses kay Joshua na ikaw ang makipaglaban sa kanila, anong ginawa ni Moses? Siya po ay umakyat on top of the hill. The hill was overlooking the plain and hawak po ni Moses yung kanyang rod, the rod of God. God was in his hand. Nang may po itong rod ni Moses, ito daw po ay simbolo ng kanyang divine calling to lead God's people. Kumbaga po sa isang hari, di po ba ang hari merong center? Di po, parang kay Moses naman po, yun po yung kanyang rod. Now, as the leader of the Israelites, Moses spoke to the people the words of God. So yung words po ng Panginoon, si Moses po ang nag-aabot sa Israelites. Siya po ang naghahatid ng salita ng Panginoon sa Israelites. On the other hand naman po, Moses spoke to God of the needs of the people. So kung paano pong si Moses ay naghahatid ng salita ng Panginoon sa mga tao, yung mga pangangailangan din naman po ng tao, siya din po ang naglalapit sa Panginoon. Ganun po ang ginagawa ng leader ng Panginoon. That's what God's leader does for God and for the people. Si Joshua po alam niya na nung umakyat si Moses doon sa taas ng bundok, ang gagawin ni Moses ay magpe-pray. Dadasal siya. Ganun nga po kanyang ginawa. Sabi po sa verse 11, he lifted up his hands. In the Old Testament times po, this was the posture of prayer. Sa ating panahon po, ang pinaka-common nating way ng pananalangin ay po sinasabi natin, di ba? Tayo po ay umupo at pumikit. Yun po ang ating pinaka-common na prayer po na ginagawa ngayon. Pero noong Old Testament times po, ang kanilang practice in prayer, in the ancient world, nakatayo po sila with their hands up, looking to the heavens. Kumbaga po yung talagang tinatawag ng Panginoon, Diyos namang hinihinga mo ng tulong, nasa langit. At literal po, nakatingin ka sa langit habang sumisigaw ka sa Panginoon. So when Moses prayed on the mountaintop, Joshua and the army of Israel beat back the Amalekites. But when Moses stopped praying, the tide turned and the Amalekites gained ground. So dito po sa laban nila, napaka-literal po ng pangyayari. Kumbaga, habang nakataas yung kamay ni Moses, habang siya ay successful na nagdadasal, nananalo po yung Israelites. Pero di ba sabi nga po in the later verse, his hands became heavy. Napagod po siya. So habang bumababa po yung kamay niya, natatalo din po sila. So yung tagumpay po, pagkatalo ng mga Israelita, directly po related sa ability po ni Moses na magdasal. So ang tanong po natin dito, kung yung dasal lang naman pala kailangan para manalo sila, bakit hindi na lang patuloy na nagdadasal nga si Moses, tuloy-tuloy na lang, ba't may pahinga pa? Sabi nga po sa verse 12, he grew weary. His hands
got heavy. So hindi niya na po kaya, hindi niya kayang patuloy na itaas yung kamay niya. That's when the Amalekites would rally and beat back Joshua's forces. Now, may kasama po si Moses na umakyat sa bundok, hindi po ba? Si Aaron at si Hur. Nakita po nila yung mangyayari na si Moses mukhang napapagod. Pag napapagod si Moses, natatalo din tayo. So, anong ginawa po nila? Sila po ay nagdala ng bato na pwedeng kukuha ni Moses at itinaas po nila ang kanyang kamay. Nung ngayon na patuloy na nakataas yung kanilang kamay po ni Moses, patuloy siyang makapag-persevere in prayer. Patuloy na nga po silang nanalo. So this is a picture po of the power and importance of intercessory prayer. Ano po ba ang intercessory prayer? Intercession is prayer that prays for someone or something else. Pinakaiba po yan sa prayer na tawag ay petition. Prayer po para sa ating sarili. Ako meron akong gustong mangyari para sa akin, so that is my petition. But in praying for someone else, that is an intercessory prayer. I am interceding in their behalf. In intercessory prayer though po, when we are praying for others, what we are praying for is that God's will would be accomplished. Just as heaven is the realm in which God's presence, purpose, and power is perfectly manifest, to some place on earth will become a reflection of heaven. Kung paano daw po na ang will ng Panginoon ay natutupad sa langit, diba sabi po sa Lord's Prayer, your will be done on earth as it is in heaven. So, in heaven po, natutupad na daw po ang will ng Panginoon. In praying po, we are asking that God's will also be fulfilled here on earth. Ganun daw po ang ginagawa ni Moses habang siya po ay nakatayo sa bundokan. Dadasal habang may laban po na nangyayari sa baba. He was praying that just as God is sovereign over all things in the spiritual realm, that same sovereignty would be manifest in a visible way on the field of battle. Kung paano po sovereign ang Panginoon sa lahat ng bagay, pag tayo po ay nagdadasal sa Kanya, interceding for someone, in this instance, sa ating lesson today, interceding for our leader, we are asking that God's will also be fulfilled on this earth. Moses' example here teaches us the truth that when it comes to the battles and trials of life, victory is wrought on the hill of prayer, not in the field of battle. Importante po itong lesson po dito. Meron daw po tayong battle sa ating buhay. We win that battle through prayer. Victory is wrought on the hill of prayer, not on the field of battle. Let's imagine again po yung labanan po nila Joshua, di ba? Si Joshua po yung nagtipon po nung magiging army na lalaban po sa Amalekites. So armado po sila, malamang mga malalakas na lalaki po ito. Matatapang, hindi po ba? Pero sila po ay nakadepende sa leadership pa rin ni Moses. As Moses was praying for them, they were victorious. When Moses was too tired to pray for them, they started failing. But again po, why did Moses have to keep praying? Bakit kailangan tuloy-tuloy? Hindi ba pwede yung may laban si Joshua, tapos gising si Moses ang umaga? Lord, ikaw na bahala sa kanila. Pakingatan po sila, sana manalo po kami. Yung prayer din naman yun. Hindi mo pwedeng gano'n na lang. Di ba isang prayer na lang? But kailangan mong nakataas pa yung kamay. Habang hindi pa tapos yung laban, tuloy-tuloy. Hindi ba enough yun na mag-pray ka na gano'n? One request to God. Isang sabi lang. Bakit yung victory ni Joshua nakasalalay sa patuloy na pagpapersevere? Walang kapagurang intercession ni Moses. Simple lang po yung sagot dyan. God doesn't want our prayers to become nothing more than formulas that work the wheels of divine power. Para po ba siyang genie na isang sabi lang natin, isang wish lang natin matutupad na? Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon. Ayaw niyang isipin po natin na parang magic yun, parang magic spell, di ba? Sabihin mo lang yung
magic word, natutupad na. Prayer is nothing less than holy conversation with the King and Sovereign of the universe. It is an invitation to partner with God in His eternal plan to bring redemption to this world. Gusto po ng Panginoon na maintindihan po natin na panalangin po, this is not about getting our will done. It is about getting His will done. Ngayon po, in praying to the Lord, ilalapit po natin ang ating petition or intercession for others. As we pray to God, sometimes you don't realize that we are praying for changes to happen. Di ba? Lord, meron po akong kamag-anak, mahal sa buhay. Gusto kong ilapit sa iyo. Gusto kong makilala kanya kung paano kilala kita. That could be your prayer for years. Di po ba? Maaari din po, meron kang prayer sa mahal sa buhay, yung kaibigan na may sakit. O ba minsan pag cancer, ilang taon po ang tinitiis po ng tao. So, patuloy yun po pinagpapray yun. Ilang taon po yun na nilalapit na sa Panginoon yun. So, in praying for these things, we are praying for God to make changes. Pero, did we realize po that when we are asking God for these changes, God is in fact changing us first. Hindi po ba? Kung paano kung prayer is not about our will on earth, but God's will on earth, He also uses prayer to effect that change in us. Mga po kanina, sabi po natin sa pag-aaral po natin ng Pastor's Appreciation, o di pag-aaralan natin how to support your pastor, how to appreciate them, give them gifts. I think all of those will follow with prayer. If we are really appreciating Him and praying for Him, have you ever experienced this mo? Merong lalapit sa inyo na kaibigan, di ba? May kailangan siya. Pinakasimple na lang, sabihin natin pinansyal. Nauutang siya sa'yo. Kung ngayon sinabi mo sa kanya, sige kapatid, pagpe-pray natin yan. Two things could happen. Pinag-pray mo ka, Lord, pakitulungan siya. Again, that kind of prayer na one-word magic, ganun ang ginawa mo. Tapos na tayo, wala nang kasunod din. Pero what if talagang pinag-pray mo siya ng matindi, ng marundog, di ba? Talagang linapit mo sa Panginoon. Panginoon, napakalaki po ng pangangailangan itong kaibigan ko. Kayo po sana ay mag-provide sa kanya. Eh, nagkataon, ikaw yung main means na mag-provide. Di ba? Ano nga sabihin? How would you feel? Di ba? Pinag-pray mo siya. Wouldn't God speak to you na may means ka na natulungan siya eh. So, go ahead, do it. Di ba? Simulan mo na. In the same way po, in praying for our leader, in praying for our pastor, all those things will follow. If you're really praying for our pastor to provide for him, God will speak to you to be the provision. If you're praying for him for good health, He will speak to you to take care of him. Take better care of him. So gano'n po, when we are praying for changes, for God to make changes, God in fact changes us. But again po, let's look at Moses again. Bakit po hindi pwedeng light lang yung pananalangin niya? Bakit hindi pwedeng isang sabi niya lang, matutupad na yung hinihiling niya sa Panginoon? Tingnan po natin si Moses, di ba? He is fully engaged in his prayer. He is intense, so intense that in fact he grew weary. This was no less work than what Joshua and his comrades were doing in the battlefield. Moses was fighting too. He was resting in prayer. Kung paano po sila Joshua ay nakikipaglaban, si Moses din po ay nakikipaglaban. And we've been told before that prayer is actually hard work. And if we would really learn to pray, matututunan natin that yes, it is hard work. Kung paano po si Moses dito ay napapagod, ganun po ang prayer na napapagod po talaga. Nasaan knowledge din po dito, po ba? Moses is the leader. So, in this church, we also have a leader, or pastor. But the pastor is not doing all of the work. Si
Sino po ba dito yung nagli-lead po sa children ministry or sa young people? Diba? Yung mga leaders po dito, hindi naman po si pastor ang nagtuturo sa mga bata or sa young people, hindi po ba? So, sometimes, sa mga leader po dito, have you ever felt po na yung bagay na ginagawa niyo ay maliit na bagay lang naman? Parang hindi naman yan main service. Mga bata lang naman yan. Kumbaga hindi man nila matutunan ngayon yung tinuturo nyo may pagkakataon naman sila paglaki pa nila na matutunan nila yan. Did you ever feel that way na parang maliit lang naman yung ginagawa nyo? Pero in fact po, if we would compare to this story, yung leaders po natin na ginagawa yun, I think they are the Joshuas. They are fighting down on the battlefield. Sila po yung makikipaglaban. And who is supporting them in prayer? Of course, their pastor. Your pastor is always praying for you and holding you up to the Lord. Now, if your pastor cannot hold you up to the Lord, this church is in very big trouble. So, makita po natin dito sa buhay po ni Moses, dito sa specific po na kwento na ito, how they needed to hold him up. Kasi Moses was holding them up in turn to the Lord. Kung paano kung si Aaron at si Mary, binubuhat nila yung kamay at braso ni Moses. Si Moses naman po, binubuhat yung buong Israel army. Buong bayan ng Israel. Ninanapin niya sa Panginoon. But the quickest way to see the answer to your intercession is not to quit praying. Minsan po, meron tayong prayer, di ba na napapagod na po tayo dahil ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon na natin pinipray. So nakakasawa na. Naman na. Titigilan mo na so matic answered prayer na yun. No. Di po ba? Pero the quickest way to see the answer to your prayer is not by quitting, but to continue steadfastly, asking the Lord to help you see if you're standing in the way of the very thing you're praying for. Now, what does that mean po? Asking the Lord to help you see if you're standing in the way of the very thing you're praying for. Sometimes, meron po tayong pinag-pray, meron tayong hinihiling sa Panginoon, but in fact, tayo pala yung hindi pa ready tanggapin itong hinihiling natin sa Panginoon. So, sometimes we are standing in the way, the very thing that we are praying for. It could be that way din po when we're praying for our pastor. We are praying for our pastor to succeed. Yet in our heart, may tampo pa na tayo sa kanya. So that's a very ineffective prayer. Again po, in praying, God changes us. So, yes, mali po yung prayer na gano'n, pero keep praying kasi God will speak to you also. May naalala po kong kwento sa about sa pastor po, ilang asawa. Again po about pastor's appreciation. So, support po sa pastor. Sino po ba yung pinaka-supportive sa pastor? May pastor's wife po, di po ba? Siyempre, pastor's wife po, number one supporter ng pastor. Ngayon po yung pastor pala na to ay diretso na po natin, napakabuhanin daw ng mga preach na talagang every week natutulong po yung mga members na magtutulong. And of all people po na magkasabi sa kanya nito, yung asawa niya pa ang nagsabi, nag-preach, nakakatulong talaga ako. So ngayon itong si pastor, sinabihan niya yung kanyang asawa na sa lahat ng tao naman ako susupport sa akin, kailangan ko ikaw. So sana supportahan mo ko. Ngayon si pastor, meron para siyang habit na lagi din na pinapakailaman yung drawers na kasama niya. Cabinet. Titignan niya, ano naman, basta, ayaw ng asawa niya. So nagkasundo sila. Sige, I will be your number one supporter. I will never criticize you. Pero please, napagilan mo na dito yung drawers, pagbigan mo naman ako privacy. Okay, sige, kasundo sila. So after 20 years, 30 years, tinupad nga talaga nung
asawa yung kanyang pangako kay pastor na number one supporter siya. Hindi na niya i-criticize yung pastor sa pagiging napaka-boring ng preach. Isang araw, naiwan yung drawer niya na kapuyan niya ng konti. Kasi pastor natin, sinilip niya. Nakita niya may 3 itlog. Tapos, 100,000 pesos. So, okay. Yung pera, madaling paliwanag, di ba? Tinatabi yung misis yung savings. Okay, pero ano yung itlog? Bakit may 3 itlog? So, hindi niya natiis. Sinabi niya sa misis niya na hindi niya pinupad yung usapan nila after 30 years. I'm sorry, hindi ko na ito yung promise natin. Pinakailangan ko yung drawer. Yung pera na itindihan ko yung mga savings mo yun. Pero ano yung itlog? Sabi ng misis, iba usapan kasi natin. Hindi na kita pipintasan sa preaching mo. Ginagawa ko na lang, yung nakakatulog ako, naglalagay ako ng itlog sa drawer. Then, pastor, so after 30 years, 3 lang yung itlog. Thank you, Lord. Ito yung 100,000 sa kaya. Sabi ng misis, pag nakakaisan ko sa'yo na kasi ako, binibenta ko yung itlog. Nakaipon na ako ng 100,000. So, ayan po. Support na sa pastor. Si misis po. Sa atin po conclusion po. Sa dulo po ng Exodus chapter 17 verse 13. Balikan po natin na lang 12. Exodus 17:12. But Moses' hands became heavy, so they took a stone and put it under him and sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. With the edge of the sword. So as we end, there's one last thing that we should take note of here. Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Now, what made Joshua's sword effective? Prayer. The prayer of Moses made Joshua's sword effective. Now, what is the sword symbolic of in Scripture? Baka inasabi mo natin yung rod ni Moses, that is the scepter of a leader. So, ano yung po itong sword? Ano po bang symbolism nito? Diba sabi din po sa Bible, the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. So yung sword po is symbolic of Scripture. Now, just as Joshua's victory with the sword was made possible by the prevailing intercessory prayer of Moses, so the effectiveness of the ministry of the Word from this pulpit is directly related to the prevailing intercessory prayer of each of you. Again po, sa ministry po sa church, kung paano po magiging successful ang lahat po ng activities natin, from the weekly Sunday service, prayer meeting, children ministry, visitations, activities po na ito. These are works of the ministry po. Spreading the word of God. The sword. Ito ba? In order for this to be successful, we need prayer. And the one holding up all of this to the Lord, of course, is the pastor, but in turn, we need to hold up our pastor also. Hindi po hold up pastor. Hold him up in prayer to the Lord. If the sword of the Spirit is to do its work and beat back the powers of darkness, then it must be wielded by holy and anointed men and women. So natin pong dapat na ma-realize po that we are part of this ministry, every one of us. Every one of us, we have a job to do. And the most basic po dyan is holding up our pastor in prayer to the Lord. Good morning, po. Thank you.